You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, Jesus, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath. See the sun was moved for good, for the Lamb of conquered death. And the dead grew from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of who would come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now His gospel to all shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who was resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings and God. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of kings. Amen. Ang aming Diyos, pagkalat makapangyarihan sa lahat, Panginoon, patuloy ka po namin itinataas, Panginoon, iyong kadakilaan, Lord God. At maraming salamat sa araw-araw na ikaw siyang sa bawat umaga na kami po ay ginigising mo, Panginoon, na patuloy namin nasisilayan. Magandang umaga sa araw-araw, Lord God. Maraming salamat sa kalakasan at sa buhay, Panginoon. Patuloy na paghariin mo po ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay, Lord God. Patuloy na bigyan kami ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy na i-bless, Lord God, ang mga taong naglalaan ng oras sa iyo, Panginoon. Patuloy na patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, salita, isip at sa gawa, Panginoon. Patuloy na bigyan ng karunungan, ng knowledge at wisdom, Panginoon, sa araw-araw. Sa iyo ko po lamang, Panginoon, itinataas ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus na ng tagapagligtas. Amen. Hallelujah! At yung patuloy na awitan ng ating Panginoon, Jesus. Awitin po natin ang araw-araw. Hallelujah! Oh, 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 araw-araw kasihan, araw-araw kagalakan, araw-araw
wala kang katulad, 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 wala kang katulad. Ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupulis. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupulis. Ika'y pupulis. Ika'y pupulis. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Ating patuloy na awit ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Kahit na bumuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, magtutugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng
tunay na Diyos, hari ng mga hari, sa pagkailanman, di nagbabago. Siya ay ang ating Diyos. Siya ay ang ating Diyos. Siya ay ang ating Diyos. Hallelujah! Ating pagkatuloy na awitan natin, Panginoon. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Nangangan katapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, dahil ikaw, O Diyos, higit ka sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo ay di mapapantayan. Katapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin
bawat katak ng luha sa aking kainan. Sa bawat ufod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y marilatas sa taas ang aking mga kamay sa Diyos na
Ayan. Bigyan po natin ang pinakamalakas sa palakpak ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayon naman po ay ihanda po natin ating mga sarili para po sa salita ng Diyos na ating ibabahagi ni Pastor Neng. Pero bago po ang lahat, scripture reading po muna tayo. Ay, ako pala. Baka po may gusto po natin mag-testimony po ay bahagi po natin, share po natin sa ating mga kapatid at kay Lord ang mga nangyari sa ating buhay sa loob ng isang linggo. Bukas po ang harapan para mag-testimony po ang lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po dahil narito po yung aking anak. Kasi talagang namimiss ko talaga siya na magsimba dito sa Bethany. Sabi ko, Lord, kaya minsan sabi ko, Lord, bakit wala pa yung anak ko sumisimba? Pero tinugot talaga ng Panginoon na nakarating na rin siya dito. Salamat po sa Panginoon sa kalakasan, sa biyaya niya, sa spiritual na patuloy niyang binibigay sa akin. Marami pong blessing na binibigay sa akin ng Panginoon. Kaya sa Diyos po ang papuri. Panginoon na kayo pagalinin sa aking karamdaman. Tinatalitin ng katawan ko ay parang pinipilipit. Kaya ako nagtatawag ng anak na tutulungan. Ako'y nakaligtas sa aking mga gawa na salamat sa Panginoon sa may laging ganito na aking kawan ay nilalakas mo. Ito naman yung sa kalaban na gusto ka sa akin. Itataon ka. Pero sa nato, malakas pa, ikaw naman itataon. Hirap talagang labang. Kaya yun lang po. Salamat mga ang ating kapatid na Ayan. Papanayin po kayo ng Lord. Salamat po sa ating mga kapatid na nagpatotoo po ngayong oras na ito. Pero bago po lahat, salamat din po ako sa Panginoon sa spiritual and financially at sa kaligtasan ko sa araw-araw na alam ko naman po na hindi niya ako pababayaan at hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Hallelujah. Tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain. Tinatawag ko po ang mga scripture reading. Nasusundan naman po ng ating pastor. Amen. At po ating buksan ang ating Biblia sa Ikalawang Pedro chapter 3 verse 17 to 18. 17. Ngayon, ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Verse 18. Sa halip, patuloy kayong lumago at sa kagandahang loob ng ating Panginoon at nakapagligtas sa si Kristo at sa pagkakilala sa Kanya.
Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at pakailanman. Amen. Okay, magandang umaga po sa lahat. Mukhang maraming na-rapture. Wala nang laman, mga bangko. Okay. So, puri po ang Panginoon sa umaga nito. Sabi po sa awitin ay anumang panahon, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, ang Diyos ay dapat purihin. Amen? So, mainit man ang panahon, magulo man ang panahon, ang sitwasyon, ang Diyos pa rin ang dapat natin purihin sa umaga nito. Hallelujah! Kahit po'y manalangin. Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, muli ay itinataas ka namin, Ama, at tinadakila po namin ang iyong trono, O God, ang iyong biyaya, ang iyong buhay, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na kayo po ang aming Diyos na sinasamba, at wala pong iba, Panginoon, na kami itinataas sa umagang ito, kundi ang iyong tanging pangalan. Muli, Panginoon, ay samahan mo kami muli sa aming pong pag-aaralan na iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, buksan mo ang aming mga espiritual na kaisipan. Panginoon, upang maintindihan po namin ito at may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na kamumuhay bilang iyong mga tagasunod, Lord. Lord, minsan pa ay patuloy kang mamuna, Lord, sa iglesia nito, God. Ang isang pong espiritu, ang patuloy kong manatili kung sa buhay ng bawat isa, God. Lord, purihin ka at nakilain sa sumangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kamusta po ang ating isang linggo? Alam niyo ba, napapansin ko, na tayo po nagkita-kita once a week lang. Okay? Minsan lang tayo nagkita-kita sa loob ng isang linggo. Ang ibang iglesia ay 3 beses nagkikita sa isang linggo. Pero tayo ay minsan lang sa loob ng isang linggo. Kaya dapat ang bawat isa ay excited na makita ang bawat isa. Excited ba kayo makita ang bawat isa? O nagkakasawahan ng mukha? Sana wag. Okay. So, narito tayo upang purihin, dakilain, at parangalan ang ating Diyos. Okay. So, bigyan po natin ng, bigyan natin natin mga katabi. God bless you. Salamat ka dito ka. Okay. So, purihin po ang Panginoon. Dakilain po ang Diyos sa umaga nito. Okay, ang aking po dadalhin sa inyo ay nasa nasa 2 Peter 3:17-18. Actually po, ang bawat tao na sa salita sa harapan, bago niya pangaral ang salita ng Diyos, ikaw muna magsasalita at tinuturuan ito. So, kaya sa umagang ito, sa akin muna ito, bago sa inyo. Okay? So, ang tanong po ay, bakit ba kailangan natin lumago? Sabi ni dito, pahingi ako ng lecture. At nagawa kita ng slide. Kasi napasa ko umaga na. Kaya hindi na kita mabigyan ng isang gagawa mo sa slide. Okay, kaya makinig na lang muna kayo. Okay, bakit nga ba kinakailangan natin lumago? Bakit kinakailangan natin mag-grow? Okay. So, sa buhay natin, upang tayo ay manatiling healthy life, para magkaroon ng healthy life, kinakailangan natin yung go, grow food. Sino ang mga estudyante dyan? Dumaan sa go, grow food. Anong grow? Anong go food? Aber? Anong go food? Magsabi nga na isang go food. Wala na. Palipat ng pag-aaral, wala na rin alam. Go food! Ang go food ay mga carbohydrate, rice, ang grow. Ano yan? Itlog. Ang grow. Mga fruits. Okay. So, grow food. Ang kailangan natin
natin para magkaroon tayo ng healthy life. At kasamahan ito ng exercise. Okay. So, hindi po basihan na kapag ikaw ay mataba, at kapag ikaw ay mapayat, ikaw ay healthy. Hindi measurement yun. Hindi sukatan na kapag ikaw ay mataba, at ikaw ay healthy. O kaya ikaw ay payat, ikaw ay healthy. So, fat or thin ay hindi measurement na ikaw ay isang healthy na tao. So, sa spiritual na buhay, ay ganun din. Sa spiritual na buhay natin, ay nangangailangan din ng grow, and glow with exercise. So, sa spiritual na buhay natin, ay kahit nagsasabi ka na, Hallelujah! Taas ka ng kamay, Hallelujah! Praise the Lord! Kahit na lamang beses ka pang nananalangin. So, kahit na taong church ka, ay hindi po yan evidence. O hindi ebidensya na ikaw ay healthy spiritually. Naintindihan niyo po ako? Na kahit na you're saying Hallelujah, taong iglesia ka, nanalangin ka 5 beses pa sa isang araw. Okay. Hindi po yan basihan na ikaw ay healthy na Kristiyano. Okay. So, okay. So, kahit yan po ay ang isang kaibigan or ang isang kasama ay hindi mo siya makikilala kapag hindi mo siya nakakasama sa buong ng bahay. Okay? Kahit na yung asawa mo, kaya mo siya tuluyang nakilala, ay nagsama kayo sa loob ng bahay. Pero kayong kaibigan mo na yan, hindi mo nakasama sa loob, hindi mo yan kilala. Hindi mo yan kilalang lubusan. Makikilala mo lang isang tao kapag nakasama mo yan sa loob ng isang bubong. Tama? Tama? Tama. O, ako na nagsasabing tama. Nakikilala mo ang isang tao kapag kayo ay magkasama sa isang bubong. So, para makilala natin ang Diyos, no, pinakailangan natin po ang lumago. Okay. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay mag-grow up. Tayo po ay lumago. So, nakakalungkot pong isipin na marami pong Kristiyano ang na-stuck na sa spiritual infancy. Na-stuck na. Marami Kristiyano na-stuck na sa spiritual infancy. Na hanggang ngayon, sila pa rin ay naka-diaper. Na hanggang ngayon, sila pa rin ay tawag dyan? Nag-guantes. Para di ma-stretch yung kamay. At marami pa rin Kristiyano na hanggang ngayon ay nakasuot pa rin ng medyas. Okay. So, na-stuck na sa spiritual infancy. Na-stuck na sa pagiging bata spiritually na hanggang ngayon ay naka-diaper pa rin. So, imagine po natin, ang isang bata na hindi po lumalago o hindi lumalaki. So, they grow older. No? Ang isang bata ay lumalaki physically, pero never grow up. Isang bata na lumaki, isang taong lumaki, pero hindi nag-grow up. Ano ba yun? Yung kanyang pag-uugali ay hindi lumago. Okay. So, yung kanyang physical ay nagbabago. No? Pero, emotionally and mental, infant pa rin. So, marami po siya ng ganito na hindi po nag-grow. No, hanggang salvation pa rin. No, marami Kristiyano ang maramdamin pa rin. Marami Kristiyano ang hindi pa rin kayang depensahan ang kanilang pananampalataya.
traffic na nangyayari sa loob ng tao. So, kinakailangan po natin mag-work out. Yung pong work out at mag-work in. Yung pong work out, ito po yung responsibility natin kung paano po tayo lumago. Okay? Yung work in, ito yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. So, upang magkaroon po tayo ng spiritual growth, ay kailangan pa natin mag-work out. Gawin natin yung mga bagay na dapat ginagawa ng buhay ng isang Kristyano. And then, yung work in, ito yung pagkilos ng Panginoon. So, yung yung effort between you at ng Holy Spirit. Yung pagkilos ng work in ay yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Okay, tingnan mo natin yung puzzle. Yung puzzle, ang puzzle? Halimbawa, puzzle ng Cinderella. Hiwa-hiwalay po yan. Hiwa-hiwalay po yung puzzle niya. So ano po yung trabaho natin? Ano yung workout na gagawin natin doon? Yung puzzle na yan, isa-isahin natin i-connect. Okay? Isa-isa, para mabuo siya. Yun yung trabaho natin. Para mabuo siya yung puzzle na yan, nakahiwa-hiwalay yan, yung piraso na yan. Tapos, pagbubuuin natin, yun yung workout. No? Kaya yung kilos, nagawa. Para sa ating paglaro. And then, pag nabuo na natin yun, yung work-in, yun yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. So, spiritual growth, it takes an intentional commitment. Ang buhay na paglago ay kinakailangan ng intentional na commitment. Diba commitment? Sa Tagalog. Ano yung commitment sa Tagalog? Tulungan niyo ako. Ano yung commitment sa Tagalog? Wala na. Commitment. Committed ka. Nagpatalaga ka. Nangangako. Ito rin, nangangako. Nagtalaga ka ng iyong buhay. Commitment. Okay. So, spiritual commitment ay hindi po, ito po ay nangangailangan ng intentional commitment. Spiritual growth. Okay. Nangangailangan po ito ng desire. Desire po natin lumago. I-desire po natin, naisip natin lumago. At mag-decide po tayo. Decision natin na lumago. At magkaroon po tayo ng effort. Make an effort to grow. Okay. At persist in growing. So, ulitin ko po, ang spiritual growth ay intentional commitment na mayroong desire. May pagnanais na lumago. Mayroong decision na lumago. At gumagawa ng effort. Gumagawa ng nag-i-effort ka. Yung talagang pinaghihirapan mo na lumago at persist and growing. Nagtsatsaga ka na ikaw ay lumago. So, kayo po mga Kristyano sa Santa Fe, meron po ba tayo ito? Nagdi-decide po ba tayo lumago? Meron po ba tayong, nag-decide po ba tayo mag-grow? Nag-effort po ba tayo mag-grow? At nag-persist po ba tayo mag-grow? So sana, mayroon. No? Sana, ang bawat isa ay nagnanais na lumago at mag-grow sa spirito, sa spiritual na kalagayan. So, ano po ang reason to grow? Ano po ang dahilan na dapat tayo lumago? So, verse 17, ang ating binasa, verse 17, verse 17 po ay sabi ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na baras. Sa gayon, hindi kayo mahina sa inyong mabuting kalagayan. Okay. So, sinabi po sa verse na to na we are surrounded of disciples. Na tayo ay napapaligiran ng mga mandaraya.
magkaibigan po kami. Bagong panganak ako sa aking panganay, kay Ashley. Kasama niya yung kanyang hipag. Tumawag yung hipag niya, nagpabili ng gamot. Nagpapasama kay Marlo. Ay, yung hipag niya ay may tsura yun. Hindi lumalabas na walang mulrete. Lagi may pintura sa mukha yun. Talagang, dahil nung panahon na yun ay talagang pinakailan naka-cover kami ng mukha. Pag lumalabas. Mata lang ang kita. Dapat hindi nakalabas ang mukha mo. At yung hipag niya, niyawagan na nga siya, gusto na nga siya. Tapos, pinick up niya. Kaya hipag niya hindi naka-cover. Naka-ganon lang. Nakabanda na lang na gano'n, nakaikot lang mo, pero naka-mukha. Ay may nakapansin sa kanila. Napansin silang dalawa. Nang sumakay yung babae sa harapan ng sasakyan. Sinundan sila. Sinundan sila at pinuni sila ng Ottawa. Dinala sila sa headquarter, kanilang lugar. So, maya-maya, tumawag na lang siya. Nasabi niya, ako ay nahuli ng Ottawa. So, sabi ng Ottawa, ang nangyayari ko kasi, questioning po yan eh. Hiniwalay si babae at hiniwalay si Marlo. Tinanong si Marlo at tinanong si babae. Kung pareho ang kanilang sinabi, ba'y totoo ang kanilang mga relasyon. So, tinanong si Marlo, ito, sino magbulang mo, ganyan. Tinanong si babae, ganyan. Siyempre, pareho sila, maghibag sila eh. Okay, so, napag-alaman ng Ottawa na talagang sila ay magkamag-anak. So, pero ang sabi kay Marlo ng Ottawa, ay, mag-Muslim ka para may karapatan ka mag-asawa ng apat. So, yung pagdaraya, no? Ano bang tinukso siya? Sabi niya, sige, mag-Muslim ka para, sabi niya gano'n eh, mag-Islam ka, pa-convert ka sa Islam para pwede ka mag-asawa ng apat. So, imagine mong panlukso yun, deceitful. Kaya, ang mundo natin ay talamak sa pandaraya, no? Sisirain ang iyong kaisipan upang ikaw ay mapunta sa kapahamakan. So, ang mundo po natin, ganyan ngayon. Pakikitaan ka ng mga bagay na, sasabihin nila, okay naman, mag-aasawa ng apat eh. Kasi ito ay sa Biblia, ng Islam. So, dadayain ka. No? Dadayain ang iyong kaisipan. Dadayain ang iyong damdamin. Dadayain ang iyong pagkatao upang mapunta ka sa kadiliman. So, we are surrounded of deceitful. Tayo ay napapaligiran ng mga mandaraya, mga manluloko. Kaya sabi, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo. Sapagkat ang mundo ito ay talabak na sa pandaraya. So, verse 18, ang sabi niya po ay, verse 18, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Sa halip, no? Tayo ay magpatuloy na lumago sa biyaya ng Diyos. Grow in spiritual things. Grow in knowledge of God and spiritual knowledge. So, dahil nga po, deceitful na ating mundo, mandaraya ang ating mundo. So, kaya sinasabi niya gano'n, sa halip tayo po ay lumago sa biyaya ng Diyos. Magkaroon po tayo ng spiritual na knowledge, na kaalaman. Kaya huwag po tayo maghiminto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pag-aaral sa salita ng Diyos, doon lang po natin, doon lang po tayo lalago. Lalago ang ating kaalaman. Kaya yung Sunday school, hindi po nga rin. Ang Sunday school yung kanina. Okay naman? Okay. So, kaya yung Sunday school, huwag po natin itong pababayaan. Kasi, ito pong ginagawa ko, nakikinig lang po kayo sa akin eh. Wala kayong interaction, wala kayong karapatan. Sumagot sa ating sinasabi. Tanggap lang kayo ng tanggap. Pero sa Sunday school, pwede po yung magtanungan.
spiritually, huwag po natin pababayaan ang ating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga po yun. Okay. Sapagkat tayo po ay nagnanais na lumago. Nagnanais na lumago. Hindi po natin nais na manatiling bata. No, malaki ka na. Malaki ka na. 50 years ka na, nakadiaper ka pa rin. Maganda ba tingnan yun? Makita niyo si nanay mo rin. Nakikita niyo nakadiaper ka rin sa edad niya na yan. Maganda bang tingnan? Di na pangit? So spiritually, matanda ka na sa Panginoon, ay hindi ka pa rin, wala ka pa rin knowledge sa salita ng Diyos, ay hindi magandang pagtingnan. Oh. Sa edad nyo na yan, ay makita nyo nakadiaper pa yun, nakarami pa kayo ng, mayroon pa kayong medyos at mayroon kayong guantes. Dupitete pa rin kayo ng gatas. Pero ganyan na kayo kalaki. Maganda bang tingnan? Pangit. Imagine nyo, si Brad Johnny, nakamedyas, nakadiaper, at dumidede pa rin. Pero pangit tingnan, di ba? Nakakatawa. Ang laki niya na, pero ganun pa rin. Spiritually, ganun po ang ibig sabihin. Na malaki ka na, wala ka pa rin alam ang salita ng Diyos. Ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. So, spiritually, dapat po tayo ay lumalago. Okay, in knowledge sa salita ng Panginoon. So, kaya po natin depensahan ang ating pananampalataya. Sabi natin dito, sinabi sa verse 17, na napapaligiran tayo ng masasama. Mag-ingat at baka kayo maligaw. Kaya nga, ang sabi niya po, paano niyo po didepensahan yung ating pananampalataya? Kung hindi tayo lalago, paano po niyo didepensahan? Si Jesus. Sino si Jesus? Tanongin kita kayo, sino si Jesus? Ano sagot mo? So dapat, alam nating depensahan kung bakit tayo naligtas, kung sino si Jesus sa buhay natin, at ano ba ang buhay? Kasunod dito. So, dapat natin, kaya natin depensahan ang ating pananampalataya. Kaya natin tayuan. At mangyayari lang po yun kapag po tayo ay lumalago spiritually sa kaalaman. Ang salita ng Diyos. Okay, kapag hindi po natin ito ginawa, ay harap tayo nakadaya pa rin talaga. Pag hindi natin kaya depensahan ang ating pananampalataya, at hindi natin alam kung sino sa Jesus sa buhay natin, at hindi pa rin natin alam kung tayo lipat o hindi, ay ibig sabihin, nakadaya ka pa rin hanggang ngayon. Nakamitis ka pa rin, nakamedyas ka pa rin. Kasi hindi ka lumalago, spiritually. So, dapat, meron po tayong knowledge, no? Meron na tayong kaalaman, meron tayong karunungan, at tungkol sa mga bagay na tanong ng mundo. Na sino sa Jesus? Paano ka naligtas? Kaya natin dito sa upang hindi po tayo maligaw ng mga tao. Yung nagsasabi na si Jesus, si Jesus. Nagsasabi sa bandang huli, sa huling araw, naroon si Jesus, nandun si Jesus, kami ang tama. Kaya kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin alam paano didepensahan ang ating pananampalataya. Huwag po tayong makontento sa ating naririnig na. Kundi, mas mahalagang nagbabasa din tayo. So, ang magsasaka po, paano po ang magsasaka, mag-prepare ng land, ng lupa? Paano po? Ito-cultivate ito siyempre. No? Kanyang ito-cultivate. Cultivate the soil. Pagka na-cultivate nyo na ito, ayan, pwede na siyang magtanim. So kapag yung puso natin ay na-cultivate na aramo na kung nasalita ng Diyos, lalambot yan nasalita ng Diyos. Okay. So ang farmers, how to prepare the land is cultivate the soil. Spiritually, ganun din po tayo. Kapag tayo lagi nag-aaral ng salita ng Diyos, lalambot ang puso natin at madali tayong makakaintindi ng salita ng Diyos.
paano mag-prepare ang farmer. Nililinis ang lupa. Okay? Kaya nga, yung damo, pinapatayan. You know, tawag to, binubulok yan. Hindi pwede magtanim ka na ang damo ay sariwa pa. Ay pag tinanim ko yun, mauuna pa ang damo. So, clean. Nililinis ang soil. So, spiritually, confess your sin. Willing and admit your sin before God. No, spiritually, handa kang lumapit sa Panginoon, handa mong aminin ang iyong kasalanan, at willing ka na magpasabit sa ilalim ng Panginoon. That's all. Handa ka confess the Lord ang iyong kasalanan. Handa ka aminin sa harapan ng Diyos ang iyong mga pagkukulang. Okay. Third, na paghahanda. Fertilize the soil. Diba? Ang lupa ay pinibigyan ng pataba. Para pag nilagyan mo ng bithiya, ito ay madaling yumabong at lumaki. So, fertilize. Nilalagyan ng pataba. Spiritually, pinakailangan i-educate natin. No? I-educate. Bigyan natin ng karunungan yung ating kaisipan patungkol sa salita ng Diyos. So, bakit nga ba nag-aaral ang mga bata? Para magkaroon ng edukasyon. So, ganoon din po sa espiritu natin. Kung ang lupa ay fertilize upang mag-grow ang seed na nakatanim, ganoon din po sa spiritual natin. Kinakailangan mag-aral tayo, may educate natin ang spiritual natin para someday, hindi lang ako ang tatayo dito, kundi kayo din. Amen? Isa tayo ang tatayo. Hindi kayo forever nakaupo lang dyan, kundi tatayo din kayo dito. So, naalala ko po si Ading. Ding, ano ako? Paano pa naman ako? Ayaw ni Kuya Marlon mo tumayo eh. Paano pa naman ako? Stay lang yan. Bilang siya. 1, 2, 3, 4, 5. Ano yan? Kung taka ko na yung binibilang. 6, 7. Okay, sige. 7 ay pwedeng pumalit sa akin sa palpit. Wow! Amen! Imagine mo, 7 mananampalataya ang pwedeng pumalit sa harapan para mag-share ng Word of God. Kaya si Ate, pwedeng umalis. Pwedeng pumunta doon, kasi meron siya ka-alternate. Pwede siya umikot. Umiikot siya. Pupunta siya ng ilim. Pupunta ng Oriental. Umiikot siya. Kasi may kapalitan siya. Sabi ko, ano nangyari kaya ito sa Santa Fe? meron tatayo. No? May tatayo. Pwede akong pumunta dito ng ilim at merong tatayo dito. So, puri ng Panginoon. So, darating tayo dyan. So, fertilize the soil, no? Upang lumago yung nilagay mong bithi. So, kinakailangan i-educate po natin yung ating mga sarili sa salita ng Diyos. Mag-attend po tayo ng mga training. Attend po tayo ng mga seminar. Kapag mayroong seminar, grab it! Huwag natin sabihin siya rin yun, yung salita din ng Diyos na yung mga rinig. Grabe, meron kang gagawin ng Panginoon. Huwag natin iisang tabi yung mga training. Okay, na yan. Kapag ito po yung kaparaanan upang ma-educate tayo, ma-train tayo, para someday, tayo rin po ang gagamitin sa lugar nito. Nalala ko po sa Saudi Arabia, lagi po namin, pag sa Saudi Arabia po kasi, kapag may mga trainings, libre. Libre lang mga trainings doon. May mga pag-aaral, libre. At libre pagkain pa. Dito lang kasi, minsan, talagang with effort dito sa Pilipinas. May kasamang budget. Kaya, mas masarap sa Saudi kasi lagi libre. Okay, kailangan po natin i-educate ang ating mga sarili sa salita ng Diyos upang tayo ay maging malago Kristiyano. 14 po. 4. Na preparation. Water daily the soil. Kapag may nakatanim ka na dyan, na kailangan diligan mo yan upang ito ay
ay lumago yung itong itinanim. So, ganun din po sa ating spiritual na buhay. Joshua 1:8, ang sabi po doon, magkaroon po tayo ng mga regular na mag-aaral ng salita ng Diyos. Magkaroon po tayo ng personal devotion ng salita ng Diyos. So, yung water daily, araw-araw po natin itong binibigyan. Ganon din po ang ating spiritual life. Araw-araw po natin itong bibigyan. Na walang salita ng Diyos, ng panalangin, ng pagdalo sa gawain. Lahat ng gawain ng Panginoon ay supportahan natin. Amen. So, kung paano po natin piniprepare ang land upang magkaroon ng isang malagong bunga, ang isang puno o isang tanim na tinanim natin dyan, meron din pong mga hindrances. Meron din pong hadlang upang lumago. Okay. Ano pong mga hadlang ng paglago? Ito po yung doubt. Yung pagtuyo. Okay. Pagtuyo, yung pong hindrance para lumago ang isang itananim mo. So spiritually, yung kakulangan po ng kaalaman. Yung kakalangan ng kaalaman sa salita ng Diyos, yun pong nagiging hadlang upang tayo po ay lumago. Yan po ang dahilan kung bakit ang mga tao, mga anak ng Diyos, ay ayaw tumalo sa harapan dahil kulang sa kaalaman. E paano ka magkakaroon? Kung kulang ka sa kaalaman, ano ang dapat mong gawin upang hindi ka magkaroon ng kulang sa kaalaman? Mag-aral ng salita ng Diyos. Okay. So, yun. Tuyo, lack of knowledge, yan po nagiging dahilan. Bakit hindi tayo makalago-lago, hindi tayo nakahakbang forward, ay dahil sa kulang sa kaalaman. Kaya minsan may mga sitwasyon na hindi natin kayang i-handle dahil kulang tayo sa kaalaman. Pangalawa po, infertility. No, yung hindi nanganganak. Ayan, baong. Kumbaga. So, yun yung dahilan kung bakit hindi lumalago ang itinanim mo ay dahil yung lupa ay hindi na fertile, hindi na overuse na. Okay. So wala nang bunga, wala nang fruit of the Holy Spirit, lukewarm na. Matabuhin Kristyano na. Hindi na nagbubunga ang Kristyano. Hindi na magbunga ang Kristyano. Dahil wala nang lukewarm na siya. Ano na siya? Yung salas-init, salas-alamig ng Kristyano. Kaya hindi na makita sa buhay ng Kristyano ang joy, ang pag-ibig. Kasi hindi na magbunga, lukewarm na. Yun po yung hadlang. Pangatla po, na hadlang. Calamity. No? Yeah, hadlang yan. Yung kalamidad sa ating mga tanim. Kaya pagka dyan ang kalamidad, ang mga pananim ay siguradong kung hindi mapapaspas ng hangin, mabawasan ng bunga, malunod, ano-anong sitwasyon ang pwedeng mangyari sa pananim, no? Dahil sa kalamidad. So, ganoon din po sa ating spiritual na buhay. Kaya hindi po tayo makalago-lago, hindi po balasot pa rin tayo hanggang ngayon ay dahil sa mga bagay na pinagdadaanan natin, no? Sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin na atin pong laging tinitingnan at hindi natin tinitingnan ng Diyos. Okay. Yung mga kalamidad sa buhay natin dumarating ay lagi natin tinitingnan. Hindi tayo makapokus sa Panginoon. Kaya, yung calamity na yan ay nagiging hadlang. Yung problema, ang mga dinaranan natin ay nagiging hadlang para po tayo ay lumago. So, minsan, magaling po tayo mamuna, pero kapag ikaw ang pinuna, walk out ka na. Di ba? Galing natin pumuna. Late na naman. Pero ito, hindi mo binibilang ang late mo. Okay, pang-apat po ay decay. Pagkabulok, yan pong hadlang, no? Ng paglago. Spiritually, ang pagkabulok ay
ay nagiging dahilan upang huminto po tayo sa ating maglago. Nag-burnout na po tayo. Burnout. Ibig sabihin burnout, parang sawa ka na, naupa ka na, o parang pagod ka na. So yun, no? Yun yung mga pakaramdam na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo lumalago spiritually. Yung pakiramdam mo ay talagang nagsawa ka na. Nagsawa ka na maupo sa mga bangko na yan. Na huwag po natin pagsawahan ang salita ng Diyos. Sapagkat ito lang po yung tanging kaparaanan upang tayo po ay lumago spiritually. So, huwag po natin pababayaan sa Hebrew 10:25. Huwag po natin pababayaan ang pagkikipag-fellowship sa ating mga kapwa Kristyano. So, last na hindrance is grass, weeds. So, yung mga damo, yung mga kung ano pang nakatanim ko lang, kung ano pang mga kulisa, ano pa yung gumugulo doon sa tanim mo. Yun po yung mga bagay na hindrances upang ang isang itinanim mo ay magkaroon ng magandang bunga. Maayos na puno. O kahit anong puno ko man yan. So, yun po, spiritually, ito po yung mga bagay na dapat natin tinatanggal sa buhay natin upang tayo po ay lumago spiritually. So, dapat natin tinatanggal upang lumago. Ang puno ay ang mga damo, ay mga kung ano-ano pa dyan, uod, na gumugulo doon sa pananim. So, dapat natin tanggalin yan. Ganon din po tayo sa spiritual na buhay natin. Yung mga bagay na gumugulo sa buhay natin, sa ating paglago, ay dapat nating alisin. Tanggalin. Upang tayo po ay makapagpatuloy na lumago. Upang makapagpatuloy po tayo sa Panginoon. Kapag pinansin po natin ang mga bagay na nakapaligid sa atin, na gumugulo, ay hindi po tayo makakapagpatuloy sa Panginoon. Tayo po yung hahatakin niya nun pababa. Hahatakin po tayo ng mga bagay na yan kapag tayo ay nanatiling nakatingin sa kanila. Kaya dapat po natin i-focus ang buhay natin sa Panginoon dahil marami pong hindrances, marami pong hadlang sa paglago. Andiyan ang kalamidad, andiyan ang infertility, andiyan ang calamity, andiyan ang pagpabulok. Spiritually, napakarami pong hadlang. Lack of knowledge, problem. Yan po mga bagay na nagdanais na hatakin po tayo sa lahat. Sabi ko sa Ephesians 4:15, God wants us to grow. Nais ng Panginoon, tayo po ay lumago. Upang tayo makalangkap na may katatakan sa harapan ng Panginoon. Mangyayari lang po ang ating paglago kung i-desire natin ito. Didesisyonan natin na tayo ay lumago. Mag-work tayo, mag-effort tayo. So, maging intentional po yung ating paglago. So, work out and work in. Work out, ito po yung ating pagkilos upang tayo lumago. Work in, ito yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin. So, yung pong ating commitment sa Panginoon ay magkaroon ng intentional commitment to God. So, the more you know God, the more na mamahalin mo ang Diyos. Okay? The more nakilala mo ang Diyos, the more na mamahalin mo ang Panginoon. Kaya sa umagang ito mga kapatid, i-desire po natin, naisin po natin ang lumago. Naisin po natin, mag-effort po tayo. Kasi the more na makikilala natin ang Panginoon, the more na minamahal natin ang Diyos. Kahit hindi lang. Panginoon, salamat po na sa umagang ito ay binigyan mo kayo ng mga halimbawa o pinakita mo rin, Panginoon, sa amin ang mga hadlang. At ipinakita mo rin sa amin, Panginoon, ang kapakaanan kung paano kami lalago spiritually. Lord, tulungan niyo nga, Panginoon, ang iglesia ito. Tulungan niyo nga, Panginoon, ang
nilang matayuan ang kanilang pananampalataya. Patuloy po nilang mapanindigan yung salvation na tinanggap nila. At po sila itatayo sa kanilang pananampalataya. Lord, minsan pa itinataas ka namin. Salamat po sa mga salita mo na minsan paalala sa aming lugar na kinakailangan po namin lumago espiritu. Sapagkat the more na nakikilala ka namin, Panginoon, the more na mamahalin ka namin. Kaya ang bawat isa na nagdanais, Panginoon, na makilala ka, ay lalo mo silang mamahalin ka. Lord, tunay na Panginoon na nagsutumamo kami, Panginoon, ay palingin po sa aming mga puso. Napahalagahan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Sulisuhin po namin, Panginoon, yung panawagan mo sa amin na kami dapat mong lumatulitan, na kami dapat mong magamit, Panginoon, sa iyong ubasan. Na bawat isa pang may kikilos ayon sa iyong pangampalataya. Ayon sa salvation na tinanggap namin. Na hanggang ngayon, Panginoon, na hindi kami manatiling bata. Tuti kami po yung lumalagong Kristyano. Sapagkat ito po gusto mo makita sa amin, Ama, ang lumalagong Kristyano. Ang nagpapatuloy ng Kristyano. Salamat po na kayo po ang Diyos namin na sinasita. Salamat na kayo po ang Diyos namin, Panginoon, na patuloy pong umaabot sa bawat pangangailangan namin, sa bawat kahinaan namin, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Tulungan mo nga kami, Panginoon, at patuloy mo kami samahan, Ama. Patuloy, Panginoon, na ibigay mo sa amin ang Santong Espiritu, Panginoon, ang maranasan at maramdaman po namin, Panginoon, lagi ang iyong mga yakap. Maramdaman po namin, Panginoon, ang iyong mga kabayagan, ang iyong pagsama sa oras-oras ng buhay namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, maging matibay na Kristyano, O God. At patuloy, Panginoon, na nagdanais na sumunod sa iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, at dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po, Pastor Reneng, sa salita ng Diyos na inyong pinahagi sa amin. Ayun po, ngayon naman po ay dadako po tayo sa pagbibigay. Yan ko po na tumayo po ay basahin po mga pala yung ano. Sino po magbabasa mo? Bago ba tayo magbigay, may babasahin po ako sa mga natatuan sa Korinto 4:6-7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Ngayon naman po ay tayo po ay tumayo upang ihanda ating mga sarili sa pagbibigay. Awitin po natin ang papuri sa'yo. Ang umawit at papuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, hindi makontento sa
magbigay na maibigay mo sila, Panginoon, ng blessing, Panginoon, na utang at Panginoon. Salamat, Panginoon, sa amin ko, Panginoon. Salamat po sa aming natutunan, Panginoon. Salamat po sa kalakasan, pagsugat, Panginoon. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Ayan po. Ngayon naman po ay dadako tayo sa announcement po. Ayan po, Sunday school po is every 9 a.m. po, no? Sunday service naman po is every 10 a.m. po ang start natin. Prayer meeting naman po is Wednesday, every 6 p.m. po. And ano po, meron po tayong youth fellowship practice every Saturday. Pasama yung kalagalang po. Okay, ito po ang next Sunday na service natin, mga kalalakihan, MT, Berjani, opening prayer, Ben, scripture reading, and Richie, exhortation of offering, Michael, opening prayer, Marlon, Preston ka dapat, closing, Vin, and Miko Pastor, Yasco, Peter's Mariano family. So, yan po. Pinabrand na para inyo. Present kayo sa mga araw na yan. Okay, ang activities po na nakaharap sa atin sa panahon ito ay ang Youth Camp. This coming May, katapusan. So, lagayin na natin sa panalangin yung mga a-attend ng mga kabataan natin, yung mga candidate tayo, mga bago. So, panalangin natin na Youth Camp na to ay maging matagumpay. Ito po ay gaganapin sa last part ng May. Last week ng May. May open. So, nakatapos lang po yung seminar ng isang ng mga Amerikanong dumating last Sabado. So, then, lahat ng April celebrant. April celebrant. Lapit kayo dito. Panalangin natin kayo. April. Ayan. April. April pala si... ito na, baka. Sino April? Okay. Ano pang April? Okay na? Wala na? Wala April? Wala na? Wala na baka April? Okay? Now let's sing happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay na precious. Ang ating mga precious na bagay. Ay, nagtag mo. Mamili kayo ng isa lang. Isang biyaya. Maliit na halaga, pero mula sa aking puso. Mamili ng isa. Mamili ng isa. Okay. Walang paglalaki. Hindi na, kaka na. Sandok. Ay, ang hirap na hirap mamili. Kadami-dami na mamaliki agad dyan eh. Isa-isa lang. Pag naglagay kasi ako ng hindi kasi lang pwede ilagay sa basket ang ref. Ayan. Oh. Kuha ka, tapos bigay mo kay nanay, kay ate. Okay? So, tayo yung mga
sa inyo upang ituloy Panginoon sa inyo ang aming mga kapatid na may karuan. Dalangin na namin, Panginoon, na patuloy mo silang pangulahan, samahan, Panginoon, sa lahat ng oras ng kanilang buhay, patnubayan, Panginoon, at patuloy po silang lumago, spiritually, Lord, sa pagkakilala sa inyo. Ama, samahan mo sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Patuloy mo bless ang kanilang buhay, na magsabi pa po silang karuan, na marami pang karuan, Panginoon, at patuloy mo magamit, Panginoon, sila sa iyong kabasan. Lord, samahan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagsa-celebrate ang kanilang karuan. Patnubayan mo ang patuloy kanilang mahal sa buhay, kanilang sa bahayan ng God. Ay patuloy mong professional ng God. Salamat po sa mga aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. So, tayo pong lahat ay tumayo. Mako po tayo sa closing prayer. Ayan, tayo po ay manalangin. Ang banal at Diyos na mga Panginoon sa Panginoon, salamat po sa araw na ito na hindi po kayo pinasama-sama ng mga kapatiran upang makinig sa inyong mga salita Panginoon ng mga kanyang pastor Panginoon. Panginoon, salamat po sa matagumpay na buhay na ito sa naway masapusyon sa buhay po ng lahat na aming napakinggan Panginoon. Ito po siya ang umuna sa amin palagi. Sa inyo po namin pinataas at pinabalik ang pinakamataas na papuri sa salamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. That's mga po announcement, mga nakalimutan ko. Next Sunday, meron po tayong speaker. Hindi po ako speaker, kaya attend ko kayo lahat. Okay. Nakakalungkot na kung kayo speaker natin, isa, dalawa, tatlo lang ang kanyang magamit na. Okay, so puri po Panginoon. Ulitin po natin ito sila. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas na magisan ni Kristo na Panginoon natin sa Kanyang kalwatian, kadakilaan, kapangyarihan at kalwatian sa Kanya mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless everyone. Next Sunday po, may speaker po tayo. Ay, okay. Next Sunday pa, 26. Next Sunday, meron activity